May tanong po si Eric Bruan. Ma'am, tanong ko lang po, parang bumibigat ang dibdib ko pero may umbok sa sikmura ko. May hiatal hernia po ba ako? Magagamot po ba ang hiatal hernia? Yan po ang tanong ni Eric na ating pong sasagutin. Ito pong hiatal hernia, ito po isang condition kung saan lumalabas po yung bahagi ng ating tiyan pataas sa ating dibdib sa pamamagitan po ng butas ng esophagus. Yung hiatal hernia, ito'y condition na yung pong part ng stomach mo ay natutulak doon sa ating diaphragm. Ito yung muscle na nagse-separate sa ating dibdib at ng ating tiyan. Ang ang mga sumusunod na pamamaraan ay maaring gamitin upang malaman kung may hiatal hernia. Yan kasi ang tanong mo, Brian eh. Ito yung mga pamamaraan kung talagang meron ka talagang hiatal hernia. Yung medical na pagsusuri, ang doktor maaaring mag-request ng x-ray sa dibdib, endoscopy, o kaya barium swallow upang makita yung paggalaw ng tiyan at esophagus. At pangalawa, physical examination. Ang doktor ay maaring mag-conduct ng pagsusuri sa pamamagitan po ng yung tiyan at dibdib at hahanap siya ng palatandaan ng hiatal hernia tulad ng pamamaga o bukol na sinasabi mo. Tapos, tatanungin ka ng doktor tungkol sa nararamdaman mo. Katulad halimbawa, kung ikaw ba'y nagsusuka, kung sumasakit ba yung dibdib mo, nagkakaroon ka ng acid reflux o hirap sa paglunok. Mahalaga na magpa-check up ka sa isang professional na doktor para ma-diagnose at ma-evaluate ang hiatal hernia at mabigyan ka ng tamang pangangalaga. Ang hiatal hernia ay isang condition kung saan lumalabas ang bahagi ng tiyan pataas sa dibdib. Ito po ay sa pamamagitan ng butas sa esophagus. Kaya yan po yung hiatal hernia. Kaya ngayon, tinatanong mo, paano ko ba malalaman na may hiatal hernia ka? Ito po ay sa pamamagitan po ng pagsusuri, test, x-ray, endoscopy, ganon. Ngayon, ang common symptoms po ng hiatal hernia, heartburn. Meron kang burning sensation sa dibdib mo, pagkakain mo. At saka yung nagba-backflow yung stomach acid mo sa esophagus mo. At nagkakaroon ka ng pagsusuka, at saka yung nahirapan kang lumunok. At minsan na-stuck sa dibdib mo o sa throat mo yung pagkain na yon. Kaya sabi mo, Eric, ang simptoma mo parang bumibigat ang dibdib mo pero may umbok sa sikmura mo. Yan ang sinabi mo. Ang chest pain o sharp pain sa dibdib, minsan pinagkakamalang heart attack. Pero ito ay dahilan po nito yung ang hiatal hernia. Nakakaramdam ka ng fullness or gas in the abdomen at patuloy kang nagbibighai at meron kang feeling ng para kang nahihilo at nag-uubo ka lalo na sa gabi at namamaos ka, kinakapos ka ng hininga, nahirapan kang huminga lalo na pagkakain mo. Hindi lahat na may hiatal hernia nararanasan nila itong simptoma na to. Pero maraming may hiatal hernia, walang problema, wala silang nararanasan. Tulad yung mga sinabi ko kanina, hindi nila nararanasan yon. Pero importante na makipagkita ka sa doktor, kumuha ka ng diagnosis and treatment nila. Alam mo, meron po tayong supplement na calcium, magnesium, lecithin, and omega-3 fatty acid. Nakakatulong po ito sa pagmamanage ng hiatal hernia. Yung calcium at saka magnesium, important mineral yan for muscle relaxation. Ito'y tumutulong para ma-relax yung lower esophageal sphincter. Ito yung muscle nagse-separate sa iyong esophagus at stomach mo. At itong
lower esophageal sphincter, ito po yung tumutulong para ma-prevent yung acid na umakyat sa esophagus mo na nagiging sanhi ng heartburn. Yan po ang natutulong ng calcium magnesium. Pangalawa, yung lecithin, bine-break down nyo yung fat and cholesterol. Pinoprotect yung lining ng esophagus na para hindi ma-damage ng acid. Yung omega-3 fatty acid naman, meron siyang anti-inflammatory properties para kung namamaga ang esophagus mo, ay maiwasan mo to. Kaya ang severity ng symptoms po depende sa position ng hernia kasi merong dalawang klase ng hernia. Merong sliding and rolling. Yung sliding hiatal hernia, 90% po ay etong nararamdaman yung sliding. Pag yung upper part ng stomach mo ay dumudulas doon sa yun, papunta doon sa diaphragm. At pagkatapos, normally, doon din dumadaan yung ating esophagus. Kaya pag yung stomach mo ay nag-slide, no, pa-up and down, doon sa opening na yun, nagkakaroon ng pressure sa tiyan mo. Yung itong isa po yung para esophageal hiatal hernia, 10% po meron nito. Ito'y part ng stomach mo umiikot doon sa opening ng diaphragm at pagkatapos na-stuck siya doon. Pero the rest of the stomach, ang position niya nandun sa abdomen mo. Itong sliding and rolling hernia na to, nagkukos ng heartburn, acid reflux. Kaya ngayon, minsan itong mga para esophageal hiatal hernia, ay nagkakaroon po ng komplikasyon katulad po ng strangulation. Ano po ba itong strangulation na to? Pagka po yung tiyan natin na-trap dun sa opening ng diaphragm at hindi na siya makabalik, kailangan po nito medical emergency at surgery. At ang pangalawa, yung incarceration. Yung incarceration, pag stomach mo ay na-stuck sa opening ng diaphragm, pero hindi naman completely nagbara. Ito'y nagko-cause ng pain at pagsusuka. Kaya kung meron kang hiatal hernia, importante magpa-check up pa sa doktor, i-discuss yung symptoms at treatment option. Inuulit ko po, merong mga factors bakit nagkakaroon ng hiatal hernia. Isa, edad. Karamihan po na nagkakaroon ng hiatal hernia, mga may edad na, 30 years old pataas. Tsaka yung pagiging mataba, nagkakaroon ng pressure sa diaphragm. Humihina yung muscle and tissue para yung stomach mo ay nasa katamang posisyon. Tapos yung mga bisyo ng paninigarilyo, humihina yung muscle doon sa tissue ng ating diaphragm. During pregnancy, pag lumalaki yung bata doon sa mattress, nagkakaroon ng pressure sa diaphragm, nag-i-increase sa panig sa hiatal hernia. O kaya kung nagkaroon ka ng car accident, pag natamaan yung sikmura mo, nagkakaroon ng injury doon sa diaphragm mo, ang isang complication po nito, yun na nga, yung nagkaroon ka ng hernia doon dahil dun sa aksidente. Itong ating supplement po na activated charcoal, ito'y nagtatrap ng gas at toxin and other substances sa digestive tract. Ito yung maganda sa pag-alason, food poisoning, sa mga pagtatae, diarrhea, at tinatanggal po yung toxin sa ating katawan. Kaya ang benefit po ng activated charcoal, antidote sa poisoning, itong mga lason, ito'y kanyang sinisipsip at napiprevent para hindi ma-absorb sa ating daluyan ng dugo. Maganda to sa pagtatae at ito'y nakakatulong po para ma-solve yung diarrhea mo. Makakaalis ng kabag, pati yung bloated ng tiyan mo, marirelieve pag uminom ka ng activated charcoal. Kaya ito rin po maganda na yung bad breath at yung nakakatulong sa bad breath kasi inaabsorb mo yung bacteria na responsible sa bad breath. Kung lasing na lasing ka, tapos na hangover ka, nagkakaroon ka ng headache,
ito po ay nakaka-relieve po yung activated charcoal. Kaya ito po'y available po, pang-detoxification nito, nakakatulong para matanggal yung toxins sa katawan. Maraming evidence na sinagawa diyan. Kung interesado po kayong mabili niyo itong ating mga products na 'to, i-chat niyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, para ma-deliver ito sa bahay niyo. Basta i-chat niyo lang ako, sabihin niyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver. Icha-charge po sa inyo ang shipping fee. Inuulit ko po, ang hiatal hernia, yung portion ng tiyan mo ay umaakyat dito sa yung diaphragm. Ito yung muscle na nagse-separate sa dibdib at ng abdomen mo. Alam mo, ang isang payo, magkaroon ka ng good posture. Yung straight body ka ba, huwag kang mag-slouch, huwag kang nakakuba. Kasi yung good posture, diretso ka ganon, nasa proper place yung diaphragm mo, napiprevent yung stomach mo na umakyat doon sa iyong bandang itaas sa diaphragm mo. Kaya yung good posture, nakakatulong sa hatahayatan hernia. Panatilin mo yung likod mo na straight, relax ang balikat mo, iwasan mo yung nakakuba ka, sit up straight pag nasa desk ka o nasa table ka. Iwasan mo yung yumuyuko ng mahabang oras at iwasan mo rin ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Kung nag-exercise ka, nire-recommenda sa hiatal hernia, yung walking exercise, do it regularly, nakakapagpalakas ito ng muscle ng iyong katawan at nare-reduce yung stress. At ang breathing exercise, yung paghinga ng malalim, nakakatulong ito kasi pagka humihinga ka ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig, ito'y technique nakakapagpalakas ng diaphragm. Katulad po na sabi ko, ang diaphragm, ito yung muscle na nagse-separate sa chest mo from your abdomen. Kaya pagka tayo po'y humihinga, nagko-contract at nagre-relax yung ating diaphragm. Kaya pag nagko-contract po yung diaphragm, pinupul niya yung baga down at nagki-create ng vacuum para ilabas yung hangin. Pag nagre-relax ka, pinupush niya yung lungs mo up para i-force ang hangin na lumabas. Kaya pag malakas ang diaphragm mo, pinapanatili niya yung stomach mo in place. Diba? Ang problema mo sa hiatal hernia, yung portion ng tiyan mo ay umaakyat sa yung diaphragm. So pagka nag-exercise ka, ay tumutulong ito para yung stomach mo ay manatili sa lugar niya. Kaya nga po, tulad ko na sabi kong hiatal hernia, ito yung tinutulak po yung yung tiyan papunta sa dibdib mo. Kaya pag huminga ka ng malalim, nare-relax mo yung katawan mo, at saka siyempre pag na-stress ka, natitense ka, nagtatighten yung muscle mo, kasama po yung diaphragm. Tapos nagkakaroon ng pressure sa stomach mo, nagiging worse yung hiatal hernia. Kaya yung breathing exercise, nare-relax yung katawan mo, nare-reduce ang stress, at nai-improve po yung hiatal hernia symptom. Di ba? Simple lang, di ba? A straight body, gano'n. Tapos hinga ka ng malalim. Ito'y malaking tulong po na para sa iyong hiatal hernia. Pwede mong gawin yan ng mga 10 to 15 seconds, no? Ngayon, yung ding pag-exercise mo, nakahiga ka sa bed. Pagkatapos po yung knees mo, yung dalawang knees mo, ibaluktot mo, yakapin mo, mahigpit, idikit mo sa dibdib mo. Tapos, gawin mo yan. So, ito pong, tapos mo, yung i-hold mo yan ng ilang segundo, and then, i-relax mo, pagkatapos ilagay mo ulit yon. Gawin mo to several times a day. Nakakatulong ito sa hiatal hernia kasi itong exercise na to, nagpapalakas sa muscle sa diaphragm and abdomen mo, nare-reduce po yung heartburn at acid reflux. At po yung walking exercise din, ito ang upper part ng stomach mo na umaakyat dun sa diaphragm mo,
Ngayon pagka nag-e-exercise ka, yung muscle na nagse-separate sa chest mo from the abdomen, napapalakas yung diaphragm mo. Nai-improve yung function ng digestive system mo pag naglalakad ka. Malaking tulong po yan. Ang supplement po na vitamin C at Super B complex, ito'y napakahalagang nutrients para suportahan ang immune system mo and energy production. Ang vitamin C ito'y antioxidant, nagpo-protect sa cell from damage at involved ito sa production ng white blood cells, importante yung panlaban sa infeksyon. Ang Super B complex naman, 8B vitamins yan, involved sa energy production, metabolism, and nerve function. So, mag-take ka ng vitamin Super B complex together, 30 minutes bago kayo mag-almusal, tumutulong para palakasin ang immune system mo at bigyan ka pa ng maraming lakas. Yan po ang nagagawa ng supplement nating vitamin C at saka po Super B complex. Yung mga taong mayroong hiatal hernia, nasabi ko po ang paglalakad nag improve ng overall fitness mo, nare-reduce ang stress, nakakatulong para ma-improve ang hiatal hernia symptoms mo. Dahan-dahan, mag-start ka ng dahan-dahan, and then tapos gradually increase mo yung duration and intensity ng paglalakad mo. Iwasan mo lang maglakad sa maano yung uphill o kaya magbuhat ng mabibigat na bagay, iwasan mo 'yan. Pagka nakaranas ka ng pain or discomfort habang naglalakad ka, tumigil ka muna. Puwede kang munang makapag-check-up sa doktor, bago ka mag-exercise, tanungin mo sa kanya kung ano nababagay na exercise para sa inyo. Generally po safe ang walking exercise, swimming, biking, mga pilates, tai chi, maganda 'yan. Kaya kung na-diagnose ka may hiatal hernia, ay ma-manage mo 'yan sa pamamagitan ng pag-lose ng weight kasi 'pag mataba ka ay nagkakaroon ng pressure sa diaphragm mo. Iwasan mo yung mga pagkain na fatty foods, spicy foods, citrus, and nakaka-trigger ng heartburn yan. Iwasan mo yung mga pagkain nito, paiwasan ang severity and frequency ng symptoms. Ngayon, pagka natutulog ka, itaas mo yung ulo mo at saka yung balikat mo. At least 6 to 8 inches para ma-prevent yung stomach acid umakyat sa esophagus mo. Take ng mga medication available na panglaban sa heartburn and acid reflux, irereseta sa'yo ng doktor mo. Ang stress po ay nakakapagpalala ng hiatal hernia, kaya kailangan ng relaxation technique para ma-relieve yung stress mo. Ang relaxation technique po makatulong sa hiatal hernia, yung breathing exercise, hinga ka lang ng malalim. Either nakaupo ka o nakahiga ka, meron kang komportableng posisyon, sara mo yung mata mo, hinga ka ng malalim, dahan-dahan, slowly and deeply through your nose, at punuan mo ng hangin yung baga mo completely. I-hold mo yung breath mo for a few seconds, tapos i-release mo yan slowly through your mouth. Gawin mo yan ng 5 to 10 minutes. Ang meditation po, ito'y mind-body practice, nakakatulong para ma-reduce ang stress at ma-improve ang relaxation. Kaya pwede po kayong magtanong sa mga expert dito, mga doktor, para mabigyan kayo. Iwasan nyo lang po yung mga nakaka-trigger ng heartburn tulad ng fatty food and spicy foods, citrus fruits. Iwasan mo yan, ha? Hindi yan nakakabuti sa'yo. At saka isa pa, kung malala po yan, ay kahit kung kailan ng operasyon, bahala po yung doktor yung mag-decide at kayo po ay magkasundo. Yan, naulit ko po, kumain ka lang ng konti-konti, huwag kang kakain ng mabilis, baka mapulunan. Kumain ka within 3 hours of bedtime. O kung matutulog ka ng 10, ang huling kain mo ay 7 ng gabi. Iwasan mong manigarilyo, ah. Pag na-diagnose ka may hiatal hernia, wala pong gamot sa hiatal hernia. Kaya iwasan mo yung mga pagkain nakakapagpalala sa simptoma. Kaya i-try niyo po yung activated charcoal natin. Malaking tulong po yung activated charcoal sa mayroon pong hiatal hernia, no? Kaya ano, maraming mga pagkain iwasan mo. Yung fatty food, nasabi ko na po, spicy food, citrus fruits,
mga nakakairita ng lining ng esophagus, mga soft drinks, nagkakaroon po ng pressure diyan sa tiyan mo. Lalong lumalala yung hiatal hernia mo. Iwasan mo ang tsokolate, yung caffeinated drinks. Eto po yung nagko-cause ng heartburn. Pati alak at mga chewing gum, nakakaluno ka ng maraming hangin diyan, iwasan niyo po 'yon, 'no? Kaya ang magandang pagkain sa mga may hiatal hernia, lean protein, halimbawa laman ng manok, laman ng isda, gano'n, tofu, maganda 'yan. Low-fat dairy, low-fat dairy ang inumin mo. Ayun po ay good source ng calcium and protein, kaya yung mga yogurt, mga cheese, mga no milk, 'no? At saka kailangan din po nito mag-iinom kayo ng tubig para ma-relieve ang heartburn mo. Mga smoothie, mga yogurt, puwede niyong inumin 'yan. At saka yung ating lecithin po, maganda ito sa important nutrients sa brain, nakatulong sa production ng acetylcholine, neurotransmitter sa ating memory. Kaya kung nais niyo pong maging yung matalino, i-try niyo po yung ating lecithin. Yung crystal oil naman natin, nakakaalis ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Ako po, hinahaplos ko yan sa dibdib ko, sentido ko, amuyin ko. Yung amoy ng crystal oil, nakakatulog ako. No? Maganda yan sa mga arthritis, muscular pain, napilayan. Nag-i-improve ang quality ng tulog mo, nare-relieve ang headache. Maganda 'to sa may mga respiratory problem like asthma, natural remedy para ma-relieve ka sa hirap mo huminga. Maganda 'yan sa shoulder pain. Sa mga napasot na bukulan, ihaplas mo lang 'yan. May pangkalmating effect 'yan sa kabag mo, nare-relieve po yung pagsusuka, yung cramps, at hindi ka rin kakagatin ng lamok 'pag pinahid mo 'yan sa balat mo. Lubos po akong magpapasalamat kung kayo po'y subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo lang po yung Rose Alfonso pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Gano'n din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share, 'no? At gano'n sa aking TikTok, gano'n din, follow niyo po ako do'n pati sa Rear. Ngayon naulit ko yung gustong magpa-deliver ng ating mga product, bigay niyo lang po yung pangalan, address at cellphone number ninyo para i-deliver po ito sa inyo. Tayo po ay dadako tayo sa ating food for thought, Psalm 17 verse 17. Ang kaibigan ay nagmamahal ng lahat ng sa panahon at oras ng kagipitan, siya ay tumutulong. Diba may kasabihan, a friend in need is ang sabi, tama ba 'yun 'no? Ang mga taong, nangangailangan ka, nando'n pa rin sila, sila po'y totoong kaibigan. Tayo po'y napapalibutan ng mga tao na yung bang nagpapabagsak sa atin, nakaka-demoralize ng ating spirit. Kaya ang payo, layuan mo daw, huwag kang makisama do'n sa mga taong toxic sa buhay mo. Kung hindi, maraming mga tao next to you, they want to be your friend, kaya lang po ang sabi nga ay never na maghanap ka ng mga kaibigan na nakapagpapalayo sa Diyos. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.